guys, it's me Jeric and welcome back to my channel. Alright, so kumusta kayong lahat? I hope that all of you guys are doing good kung nasaan man kayo. So, for today's video, we're going to make a podcast. Yes, you heard it right. So, starting from now, for today, I'm going to make my first ever podcast video. So I'm gonna call it G Podcast from the initial of my name, Jeric plus Podcast. G Podcast. Ang galing. Ayan, so guys, nag-decide ako na gumawa ng podcast. So, this is new to me. So, guys, please do support me. If you are new here, don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell so that you will be updated for my every upload. Yes, that's right. So, without further ado, let me go ahead and start this podcast. Let's talk and talk and talk and talk. Yeah. Let's talk. So, for the pilot episode of my podcast, we're going to talk about um, my life lately or our lives last year, 2020. So, when we say 2020, if I'm going to ask you what are or how was your 2020 rather, siguro sobrang dami niyong masasabi. So, for me na lang, year 2020 for me it's a disaster, stressful year. Why? I know, alam ko kung ano. I know na alam niyo na kung ano yung dahilan. So last year, 2020, we are all aware of the things that happened surprisingly. So, kung tatanungin niyo ako, talagang sobrang it's like a roller coaster events. Why? Kasi here on the location, on my location where I live in Batangas, talagang last year 2020 is um, January pa lang ay talagang na-surprise na kami dahil nga sa pagputok ng Bulkang Taal. Hindi namin inaasahan na kahit ako talagang naalala ko pa noon, natutulog ako kasi ang trabaho ko po ay before uh, I'm working as a call center agent sa isang BPO company dito lang din sa Batangas. So it's a graveyard shift. We need to stay awake all night. So gising ako sa gabi and tulog naman ako sa umaga. So during that day, nung sumabog yung Bulkang Taal, naalala ko noon, talagang nagising ako kasi sobrang ingay ng mga kapatid ko na ang una kong narinig talaga, yung pinakaunang words na narinig ko mula sa kanila is talagang umuulan ng putik. Sabi ko, ha? Umuulan ng putik? Tapos after noon, sabi niya, sumabog nga yung bulkan. So, parang naalipungatan ako noon. So, ang ginawa ko, bumangon na ako and then lumabas ako ng kwarto ko and pagkakita ko dun sa phone ng kapatid ko, aba, totoo nga, sumabog nga yung bulkan and umuulan nga ng putik. So during that time, dito sa lugar, specific place or location that I'm in, hindi pa namin gaanong ramdam yung pagputok or yung epekto ng pagputok ng bulkan. Kasi medyo malayo kami. But yun nga, to make the story short, uh, dahil sa pagputok ng bulkan, talagang sobrang daming establishment ang naapektuhan, and also yung buhay ng mga tao dito sa Batangas, including us. Kasi because of that, sobrang dami ng na-force na mag-evacuate for their safety and isa na kami doon. Though hindi naman kami kasali dun sa 14 kilometer radius danger zone, something. But dahil nga sa takot and kaba na nararamdaman namin kasi sabi nga nung P-box ba ang tawag doon? Oo, P-box nga. After nung pagsabog ay talagang aasahan namin yung sunod-sunod na paglindol which is nakakatakot talaga. Talagang it's very dangerous, sabi nga.
So, yun, during that time talagang napilitan ako na tumigil sa trabaho kasi very risky din ang lumabas at mag-travel dahil sa ash na nagsisirculate sa hangin dahil nga sa sobrang dami ng ash fall na ibinuga nung Bulkang Taal. So, during that time talagang nakita ko or nakita ng marami yung pagbabayanihan ng bawat Pilipino, especially dito sa Batangas. Na talagang kitang-kita mo kung gaano yung support system ng bawat isa na talagang sobrang dami ng tulong na nakarating dito sa Batangas from other places here in the Philippines. Na talagang nakaka-proud. Na talagang, yun nga, nakaka-proud yung mga Pinoy sa part na yun. Yung pagiging hospitable or pagiging matulungin natin sa kapwa Pinoy natin, which is very good. So, yun nga, after nung pagsabak na yun ng bulkan, talagang masasabi ko na talagang it was stressful din. Kasi talagang kailangang lumipat sa ibang lugar. Eh, alam naman natin, di ba guys, na hindi naman ganun kadali na instantly or biglaan nalilipat ka na lang sa isang lugar. Kasi syempre yung adjustment mo and talagang mas komportable ka talaga kung nasa nasa sarili ka nasa inyo kang sariling bahay. Yon. So, after nung calamities na yon, yung pagsabog ng Bulkang Taal, talagang akala namin is, yun na yung katapos, I mean, that's all. That's the end of that's the end of it. But March year 2020, nagdeklara naman ng enhanced community quarantine or lockdown ang government dahil sa coronavirus na kumakalat at nagsispread out around the world na talagang January pa lang daw is nakapasok na sa Pilipinas. But because of it's a virus na hindi na nakikita, talagang hindi ganoon kadali yung paglaban ng Pilipinas at ng lahat ng iba't ibang bansa doon sa virus na yon dahil nga sa hindi natin siya nakikita and sobrang bilis niyang mag-spread. So, dahil nga doon, nag-lockdown, nakulong tayo ng ilang buwan. And ang masakit pa nito on my part is before mag-lockdown or before magkaroon ng ECQ dito sa Pilipinas, February 2020 is nakuha ko pang mag-resign sa trabaho ko. Why? Dahil sa toxic management or hindi na ako masaya doon sa trabaho na yun. Na if I'm going to analyze personally, kayang-kaya ko pa naman magtiis. Talagang nagpadala lang ako sa emosyon ko na bigla-bigla na lang akong nag-decide. So that is one of my realization, yung talagang never decide if you are sad, super sad, or very sad, or very happy. Talagang if kapag nagpadala ka sa emosyon mo, if you're going to decide or kung magdi-decide ka, talagang most of the time, hindi maganda yung nangyayari. And yun na nga yung nangyayari, guys. After kong mag-resign, weeks ago, nagkaroon naman ng lockdown. And talagang, it was very stressing on my part. Na during lockdown, dahil nga sa hindi tayo pwedeng lumabas, is wala akong trabaho and wala akong nagawa kundi sisihin ko yung sarili ko, which is very stressing and depressing talaga on my part. So, during lockdown talagang na-realize ko yung kahalagahan ng bawat bagay na meron tayo. Talagang yung appreciation, sobrang halaga talaga nun guys. Like, yung mga bagay or yung mga blessings from God na ibinibigay niya, talagang sobrang halaga na pahalagahan natin to. Na dahil nga sa emotion or yung pagiging self-centered ko nung mga panahon na yon is talagang hindi ko na naisip yung pwedeng mangyari sa akin after kong mag-resign kasi confident ako
na after ko na mag-resign is makakahanap ako ng trabaho, confident ako sa kakayanan ko. But, yun nga yung nangyari, nag-lockdown and wala akong nagawa kundi talagang malungkot na lang at umiyak at sisihin yung sarili ko ng paulit-ulit, which is sobrang nakakalungkot talaga on my part. And one more thing na na-realize ko during that particular time or moment is yung kahalagahan ng pamilya. Na talagang during lockdown talagang nagkaroon ako ng maraming time sa pamilya ko, though hindi kami ganun ka-close sa isa't isa. But yung bonding or yung pagmamahalan is talagang makikita mo as we care from each other. Yun. So, yun pa yung isang realization ko. And then, yun nga, the best realization that I had is yung uh, relationship ko sa Panginoon, to our Creator. Why? For me, guys, if you're going to ask me, what was year 2020 to me? Kagaya nung sinabi ko kanina nga, it was stressing, depressing, and disaster. But on the other hand, for me, it's a blessing in disguise. In disguise. I mean, it's like a wake-up call sa akin, sa ating lahat, na talagang ah, dahil doon sa pandemic na nangyari, talagang mapapaisip ko talaga na, ay oo nga no, dahil nga sa hindi ako pwedeng mabusog ng pera ko lang, hindi ako mabubuhay ng pera ko lang, hindi ako mapapagaling ng pera ko lang, hindi ako mapapagaling ng kahit anong bagay dito sa mundo, na talagang we cannot do apart from our Creator or apart from our God, we can do nothing. Talagang it's a wake-up call sa lahat na hindi pwede na palagi tayong mananangan sa sarili nating kakayanan na talagang lalapit lang tayo sa Kanya, kay Lord, every time na malulungkot tayo at may problema tayo at may kailangan tayo. Pero kapag nakuha na natin yun is makakalimutan na natin siya. Makakalimutan na natin siya at paulit-ulit natin gagawin yung mga bagay na hindi nakakalugod sa Kanya, na hindi tama at hindi magiging tama kahit kailan. Na nag-hold on tayo, na pinanghahawakan natin bilang isang tao, bilang isang makasalanan na tao. So that is the biggest realization that I had last year 2020, and those realization na nakuha ko 2020 last year 2020 is I'm trying to apply it today on the present this year 2021. So I hope all of you guys will definitely do the same thing that I am doing right now. Lahat ng natutunan nyo guys, lahat ng realization nyo from last year 2020 is ma-apply nyo this year 2021. Yung kahalagahan, yung appreciation nyo sa lahat ng bagay na meron kayo, sa lahat ng blessings na nakukuha nyo from God, your family, and most of all, your relationship with our Lord Jesus Christ. So, um, for this pilot episode, allow me to pray for all of you guys. So let's pray. Lord, I thank you for all the blessings that you are providing to me, sa aking buong pamilya. Lord, dinadalangin ko po, Panginoon, na sa lahat po, Panginoon, na makakapanood, Lord, ng podcast, ng pilot episode, Panginoon, ng podcast ko na ito, Lord. Kung ano man po, Panginoon, ang struggle sa pinagdadaanan nila, Panginoon, yung problema, Lord, yung mga plano at desisyon nila. Lord, ikaw po ang Diyos na patuloy na kumatagpo sa lahat ng ito, Lord. Ikaw po ang Diyos na patuloy na magsaayos. Ikaw po ang Diyos, Lord, na patuloy na mag-supply ng lahat ng kanilang mga pangailangan. Lord, tunay nga po na magkaroon sila, Panginoon, ng kapayapaan, Panginoon, ng tunay na kasiyahan, Panginoon, na Lord, tunay nga po na sila po, Panginoon, ay magkaroon ng connection sa iyo, Panginoon, na tunay po na sila po ay malayang makalapit sa iyo, Lord, na lahat, Panginoon, ng mga realization nila, Panginoon, mga learnings
nila last year 2020 ay may apply nila this year 2021. And Lord, I declare revival, Panginoon, sa lahat ng mga tao, Panginoon, na naliligaw ng landas, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, na nawawala ng pag-asa, Lord. Ikaw po ang Diyos na patuloy na tumulong sa kanila. At Lord, tunay nga po na ah, patuloy kaming mananalangin, Panginoon. Patuloy kaming maniniwala sa kaya mong magawa, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Lord, this is my prayer in Jesus' name. Amen and amen. Alright. So, yun guys. I hope na on this pilot episode of my podcast is nagkaroon kayo ng nagkaroon kayo na enlighten kayo kahit papaano. And if you guys like this pilot episode of my podcast, leave a thumbs up. And again, please do support me. Don't forget to subscribe and click the notification bell so that you will be updated for my every upload. So again, this is Jeric, and see you on my next podcast. And you have a nice day. God bless, and bye for now.